Sa pagtatapos naman ng araw, payapang panoorin sa isla ng Siquijor ang paglubog ng araw. Para sa mga adventurous, pwede raw samahan ng talon ang paglubog ng araw sa tinatawag na sunset diving sa kanilang bangin. Pero makailang paglubog at pagsikat man ng araw, nakatatak na sa mga Siquijod noon ang kultura at tradisyon ng kanilang espesyal na paraan ng panggagamot. Ang isla kasi ng Siquijor, tahanan din ng ilang henerasyon na nila ritong mga mananambal. Nakilala namin si Nanay Juanita, na kabilang sa sikat na pamilya ng mga manggagamot o mananambal. Kahit malayo sa bayan, dinarayo sila ng mga lokal at turista para sa kanyang healing massage at pamosong tuob o steam inhalation. Sa kanilang paniniwala, nakatatanggal daw ito ng mga sakit at sumpa. Iba ito sa alam nating tuob o suob. Biheros, imbis kasi na sa mukha itatapat ang usok, inilalagay ito sa ilalim ng upuan. Dati raw ginagawa ang tuob sa loob ng bahay ng mga mananambal. Pero dahil nawawalan ng privacy ang mga nagpapagamot, binago na nila ito. Ngayon, meron na silang hiwalay na balay pahauli o healing huts para maging mas hygienic ang panggagamot sa mga bisita. In the healing huts, we built 2 rooms. One is for tuob and the other room is for the massage or the hilot. And we also provided a full functioning comfort room. Aside from that, we also trained the community members on safety and sanitation. Bago sumalang sa tuob, susuriin muna kung maayos ang pulso ng susubok ng tuob. So, itong fumigation is to take away bad spirit. Ito ang pausok. Usok. Sabi po ng asawa ko kuminsan para akong may bad spirit. Siya mismo nagpadala sa akin dito sa Siquijor. Ang ganun ba? Opo. Ito ang sumpa. Gawa ito sa mga kahoy na galing sa bundok, Opo. sa dagat. Yung collection namin 7 Friday Pagyanto before po. the Holy Friday. Ang pinakatampok na bahagi ng tuob, ang paglalagay ng abot sa baga. Ito pong ginagawa ko, para saan po ito? Pagpaalis sa mga bad spirit, sa mga buyag-buyag, Buyag-buyag po. yeah, at saka pagpaalis sa mga ano sa katawan natin. Masamang karamdaman. Masama. Opo. Gano'ng katagal po yung mga pasyente nyo dito na nakaupo? Depende kapag mawala ng usok, Opo. yan. 3 minuto mula ng sinimula ng tuob, naubos na ang usok, kaya sunod naman akong sumalang sa healing massage. Okay na. Okay na po. Okay. So, Thank you po, yan. Nay. Yan. So, ito So, yung so lapel. Hindi nagpapabayad si Nanay Juanita. Donasyon lang daw ng kung ano ang maluwag sa inyong puso. So, first time nating feature yon, first time nating na-experience yon na uupo ka, tapos nun may umuusok mula sa ilalim. At first, nahihirapan akong huminga dahil nga yung usok at habang kinakausap si nanay, pero may konting problema dahil hindi ko alam kung ilalanghap ko ba yung usok o bawal langkapin yung usok. But anyway, buti nila nga, nung kinover na niya yung katawan ko, meron akong nararamdam na konting init pero hindi ganun ka uncomfortable. So, comfortable enough to actually have a conversation with her. Iba rin talaga kung anong nagagawa ng panghihilot or sa iba naman, pagmamassage. I mean, it's still very therapeutic and masarap sa pakiramdam. So, you get whatever you can get from your experience. So at least this is a different experience if you pass this side of Siquijor. Kasama ni Nanay Juanita ang kanyang asawa na si Noel sa panggagamot. Pero ibang panlaban ni Noel sa mga sakit, ang kanyang sandata, mga halaman. Sa likod ng bahay nila, matatagpuan ang samot-saring halaman na ginagamit niya sa panggagamot. Ang mga halaman sa puno ng balete, marami raw gamit. Sa katunayan, pwede raw itong panggamot sa pilay. Yung balat niya, maganda yan sa may pilay. Iganyan mo sa pilay para maayos yung mga pilay mo. Ayon kay Noel, may mga piling araw lang daw sa isang taon kung kailan siya nangongolekta ng mga halaman. Dapat Holy Week pag 7 Friday talaga. Yan ang processing dito sa Siquijor. Yan talaga ang tunay na gamot dito sa Siquijor. Mag-process ka ng 7 Friday talaga. Pagkatapos yung ingredients, luto mo lahat. Pagka Black Saturday, luto ka talaga.
no, kung may mga ginagawa talaga silang mga remedies, like yung sabihin natin mga medicinal plants, mga after 3 days na ginagawa nila ito at wala pa rin talagang nangyayari sa kanilang katawan, kailangan talagang pumunta sa mga pinakamalapit na ospital o kaya mag-seek ng help sa ating mga doktor. Sa isla, hindi lang may faith healing, mararanasan din dito ang healing power of nature. Kagaya na lang sa isa pang bagong puntahan sa Siquijor sa bayan ng Lazi, ang Lagaan Falls. Mas tahimik at konti ang tao rito kumpara sa ibang sikat na mga tourist spot sa isla. At ang bagong inaalok nila sa mga turista, ang rock slide. At dipping area na mala natural jacuzzi. Mas mainit daw kasi ang tubig dito sa loob ng kuweba. Noong una, parang ano lang to, labahan lang. Pero ngayon, hindi na tayo mahihiyang tumanggap ng mga turista dahil sa ginawa naming development dito. Nagtulong-tulong daw ang mga residenteng malapit dito para mas mapaganda ang lugar. Bago makarating dito, may 10 to 15 minute trek muna mula sa jump-off point. At sa halagang 50 pesos, pwede lang mag-unli swing, slide, and swim sa Lagaan Falls. Dahil sa amting ganda ng isla, na-fall in love dito ang mga dayuhan. We had it as a bit of a hidden gem of the Philippines. It was super warm, super clear, really nice. At hindi lang sila sa isla nahulog ang kanilang puso, maging sa mga lokal dito. Ang The Bangka Restaurant, pagmamayari ng Pinay na si Camela at ang Australian national niyang asawa na si Jared Wright. Ang dalawa, nagkaibigan ng dahil sa bangka. I retired early because I was in telecommunications in Australia. I thought it was more important to enjoy life than wait until I'm 65 and retire. 70 in Australia now, but I think it's more important to enjoy life while we're younger. Mula sa kanyang ipon, bumili si Jared ng matagal na niyang pinapangarap na yate at pumalaot mula Australia papuntang Indonesia, Malaysia, Thailand at hanggang sa mapadpad siya sa Pilipinas. Hindi niya akalaing sa kanyang paglalayag dito sa Pilipinas, dadaluyong sa kanya pagmamahal. I was actually sailing through Siquijor about 6 years ago. Yeah. And then I met an Australian guy here. My best friend was his girlfriend. Yeah, so, and then she goes, I've got a perfect girl for you to meet. And then maybe 2 days later, I sailed to Dumaguete and I met Camela there. Yeah. Nagtatrabaho naman bilang chef si Camela noon sa Dumaguete. At nang makilala niya si Jared Wright, misto lang nahanap na raw niya ang kanyang Mr. Right. Because he's a really nice guy. He's very sincere, very gentleman. Nang maging magkasintahan ng dalawa, magkasama silang pumalaot sa loob at labas ng Pilipinas. Hindi siya masyadong malaking adjustment kasi he made it really easy for me. Ang gaan niya kasing kasama. Naging smooth sailing daw ang love story ni Jared at Camela. At matapos ang 3 taon, nagpakasal na sila. And I married her twice. I married her in the Philippines and when we went to Australia, we got married again in Australia. Yeah. Kahit pa may sarili na silang resort, sa bangka pa rin sila nagsasama. Still no house. Still no The house. original plan is to build a house. But we do have 4 bedrooms, 4 toilets, 4 showers on the boat, so Yeah. we're not struggling too much. And we've been living on it for years and years, so Yeah. it's home to us anyhow. So. Kasama ang kanilang mga anak at fur baby na si Jaka, sa Siquijor na nakaangkla ang kanilang pamilya. We love this place and it's a little paradise. It's nice, quiet. Siquijor is one of the greatest islands that we've been to in the Philippines.